in Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa ikapitong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. Ito din ay ang huling araw ng ating taon. Atin din pinagdiriwang ngayong araw ang kapistahan ni San Silvestre. Tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos dahil nakarating tayo sa huling araw ng taon na ito. Napakaraming mga pagsubok nating pinagdaanan. Napakaraming mga problema nating hinarapan. Napakaraming mga lungkot na ating tiniis. Pero mga kapatid, habang tayo nagbabalik tanaw, tayo'y magpasalamat pa rin sa Diyos. Dahil tandaan nyo, ang lahat ng mga bagay na dumaan, tinanggap natin, ay grasya. Yan ang ating paniwalaan. Yan ang ating pananalig. That everything is grace. Hirap man o ginhawa, lungkot o saya. Lahat na ito ay pagpapala galing sa Diyos. Inumpisa natin ang taon sa pananalangin. Tapusin natin ang taon na ito sa pagdarasal. Naway tayo'y makatanggap muli ng panibagong lakas galing sa Diyos para maharapan natin ang susunod na taon kasama niya na may natanggap na grasya, pagpapala, kabutihan at pagmamahal galing sa ating makapangyarihan at maawain na Diyos. Alalahanin natin ngayon sa ilang saglit sa nakalipas na kung saan nagduda tayo sa Kanya, kung saan nagalit tayo sa Diyos, kung saan naghinanakit tayo sa Panginoon. Alalahanin natin sa nakalipas mga pagkakataon na hindi natin naramdaman ang pagmamahal ng Panginoon at tayo mismo, lumayo tayo sa Kanya. Nagpatuloy tayo sa ating pagkakasala. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na ito, magpakumbaba tayo sa Kanya. Magkumpisal tayo para makita tayo muling karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan. Ang aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaysa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit pinagkaloob sa inyo ng Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungalingan magmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya. Umugong ang kalaliman. Lahat kayo'y nilikang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin, sapagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig,
upang lahat ay atulan. Tapat siya kung umatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Alleluia, 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 alleluia. Naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anuman nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw sa sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngayon naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, hindi sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayo'y lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinibigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay, walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. And once again po, a Merry Merry Christmas po sa inyong lahat.
Welcome po sa ating mga followers, and I am praying for all of our online viewers. I hope you are well. Please stay well. Tanong ko lang po, kumusta na po ang pagtatapos ng taon niyo? Mabuti po ba o masama? Masaya po ba o malungkot? Mapalad po ba o may problema ka pa rin? How is the end of your year? May utang ka pa rin ba? Nandyan pa rin ba? Hinahanap ka, hinahabol ka ng naniningil? Masakit pa rin ba ang loob mo sa iyong asawa o sa iyong kapatid o sa iyong kaibigan na pinagtaksilan ka, na siniraan ka? Wala ka pa rin bang jowa? Wala pa rin bang love life? O may sakit ka pa rin ba? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin gumagaling. Depressed ka pa rin ba? Dahil bumagsak ka sa board exam. O marami ka pa rin inaalala, hindi ka sigurado kung anong mangyayari bukas. Alam ko po, marami sa inyo atat na matapos itong taon na ito. Kasi marami iniisip at pinaniniwalaan, pag natapos na ang taon, para bang natatapos na rin ang problema. Hindi po ba? Ganyan yung ating hiling, ganyan yung ating panalangin, that the end of the year may also end our problems. Pero baka marami po sa inyo naghahanda sa bagong taon, merong makalimutan, ano yon, nabigyan ng pansin itong natitirang panahon. Opo, mahalaga po ang simula, pero di ba, mahalaga din ang pagtatapos. Bakit natin pinagbubutihan ang simula? Di ba? Para magkaroon ng magandang katapusan. Alam ko po, ilang oras na lang, matatapos na po ang lumang taon. Ilang oras na lang po, sasalubungin na natin ang bagong taon. Pero baka makalimutan natin ito, na meron pa ring natitirang oras dito sa kasalukuyan nating panahon. My dear friends, the year is still not over. And we must make each moment this year count. Amen? Ang problema po sa ating mga tao, marami sa atin, sinasayang ang ating oras. Life is not actually short. We have a lot of time. Kung pag-iisipan niyo po, kung bibigyan nyo ng pansin, ang dami nating oras, ang dami nating mga araw, ang dami nating mga taon. Pero ang problema natin, sinasayang natin ang maraming oras, ang maraming araw, marami nating taon. We waste a lot of our time. That is why it gets shorter. Bakit hindi natin gamitin itong natitirang oras natin bago ang bagong taon para maghanda ng mabuti? Oo, alam ko po, wala na tayong magagawa sa nakalipas. Past is past. Pero ang magagawa natin, yung natitirang oras natin ngayon. Bigyan mo ng pansin kasi yan makakaapekto sa'yo bukas. Amen? Ang tanong, ano ang pinakamagandang paraan para tapusin natin ang taon natin ngayon? What is the best way to end this year? Mahalaga pong sagutin yan. Bakit? Because you must understand, my dear friends, how you end will affect how you begin. Amen? Kung paano ka nagtapos, ganyan ka magsisimula. Halimbawa, nakatapos ka sa pag-aaral mo, kaya lang kulelat ka, wala kang alam. Magtatrabaho ka, paano ka mag-uumpisa? Wala ka ding alam, di ba? Natapos kang walang alam, mag-uumpisa ka sa trabaho, walang alam. Katapos-tapos mo pa lang na magkasakit, magtatrabaho ka. Kumusta ang katawan mo? Di ba manghihina ka pa rin? Katapos-tapos mo pa lang sa iyong heartbreak, sakit ang loob mo. May naliligaw na naman sa'yo, may nagkaka-interest sa'yo. Paano ka magsisimula? Di ba? Wala ka ng tiwala. Di ba? Nagdududa ka na, ayaw mo na magmahal muli. Pero kung katapos-tapos mo palang mabayaran yung mga utang mo, wow, debt-free, ha? Paano ka magsisimula? Malakas ang loob mo na magnegosyo. Masaya ka na gumastos. Kasi wala ka nang iniisip na bayarin. Hindi po ba? Katapos-tapos pa lang ng iyong bahay na paggawa mo. Paano ka magsisimula? Mahimbing ang tulog mo. Relax na relax ka. Di po ba? Katapos-tapos pa lang ng mga anak mo, nakapag-graduate na sila. Wow!
Ang gaan ng loob mo. Wala ka nang iniisip, meron ka ng peace of mind. Harvest time ka na. How you end is how you will begin. Remember that. So again, the question is, it is very important for us to answer this. What is the best way to end this year? Allow me to give you 3 suggestions po. Ito po yung 3 paraan para maging tama, mabuti ang ating pagtatapos sa taon na ito. Number 1, examine the past. Examine yourself. Suriin mo yung nangyari. Suriin mo din ang iyong sarili. Ang ating pong mahal na ina, si Mama Mary, siya po yung halimbawa natin. Kasi palagi mababasa niyo po sa mabuting balita. Ano man yung mga nangyayari sa kanya, nararanasan niya, ang sabi, pinagmumunihan niya. Pinagninilayan ng ating mahal na ina. Mary kept all of her experiences in her heart and pondered upon them. Minsan nabibigo tayo sa buhay. Bakit? Kasi hindi tayo natuto. Kaya nga paulit-ulit ka nagkakamali Kasi hindi mo pa nalaman, hindi mo pa pinag-aralan, hindi mo pa nakita ang aral. Alam natin ang kasabihan. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Pero wag lang tayong basta't lilingon. Ano ang tinuturo ng iyong mga karanasan sa nakalipas sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo? How did your experiences mold you, transform you, change you to the person that you are now? Examine where you spend your time last year. Maganda po, kunin nyo yung cellphone nyo kung kayo'y nangangalendaryo. Ano yung mga ginawa mo from January, February, hanggang pong ngayong December? Yung mga ginawa mo nakatulong sa'yo? O yung mga ginawa mo naging mas malala ka? Napasama ka lang? Did your experiences in the past help you, improve you? Or did you become worse? Also, my dear friends, examine the people that you spend your life with in the last year. Nakatulong ba yung mga taong yan sa iyo? O nilayo ka lang nila sa Diyos? O napasama ka lang dahil sa kanila? Sabi po ng unang pagbasa, alamin natin kung sino talaga yung mga para sa atin. Kasi ang tunay na tao na para sa iyo, mananatili yan. Who are the people who left you? Sino yung mga tao na iniwan ka? Masakit ba ang loob mo? Na kinalimutan ka nila? Na iniwan ka nila? Remember this, my dear friends. Be like a tree that allow the dead leaves to fall. Huwag mong paghihinayangan na iniwan ka ng mga taong yan kasi maniwala ka, gumawa ng paraan ang Diyos. Naalisin ang mga taong hindi naman nakakatulong sa iyo kasi gusto niya maging mas mabunga ka. Habang nandyan ang mga taong yan, magiging mabigat, magiging mas mahirap ang iyong buhay. So, thank the Lord for the people who stayed, but also thank God for the people who left you. Okay lang. Also, examine your house. Buksan niyo po yung mga cabinet niyo. Buksan niyo po yung mga kwarto niyo. Ano yung mga bagay dyan na kailangan mo nang itapon? Kailangan mo nang alisin? Kailangan mo nang ipamigay? Yung tabo na yan, may butas na. Yung paborito mong sinusuot na damit, pwede nang basahan. Alam niyo po, bakit nagiging mabigat yung ating buhay? Kasi ang dami nating mga dala-dala, ang dami nating mga bit-bit, napakasikip sa ating mga bahay. Hindi mo naman kailangan yan. Nakakabigat sa iyong paglalakbay sa buhay na ito. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Mark Zuckerberg, yung pong founder ng Facebook, napakayaman na tao. Pero pag pinipicture siya, alam niyo, para-parehas lang po yung kanyang suot na damit. Palagi lang naka-t-shirt. At tinanong siya minsan, bakit hindi ka bumili ng mas magara, mas magandang damit? Alam niyo yung sagot niya? Kasi daw gusto niya pagkagising niya sa umaga, pag magbibihis na siya, ayaw niyang ubusin
yung kanyang oras na nag-iisip, ano kaya yung mga susuot ko dito? Kasi bawat isang segundo daw po mahalaga sa kanya. O nga naman po, di ba? Kayo po mga babae, ang dami niyo po mga damit dyan, ang dami niyo mga sapatos dyan. Ilang oras kayong nagpre-prepare bago sa inyong mga lakad, di ba? 1 oras ka na sa banyo, pagkatapos 1 oras ka pa doon sa cabinet mo. Tinasabi mo, pangit, hindi maganda, luma na to, di ba? Ang dami nating nauubos na oras. Palaging ang iisip, ano yung susuotin ko, ano yung dadalhin ko. But also examine your thoughts. What are your negative beliefs that you need to change? Ano yung mga hindi na nakakatulong sa'yo? Pinag-iisipan mo ng masama yung ibang tao. Iniisip mo na wala ng chance, wala ng pag-asa, wala nang magbabago. Hey, change that. Balik mo kapatid, yung pag-asa sa iyong isip, sa iyong puso. Meron ka bang resentment? Meron ka bang pinagsisisihan sa nakalipas? Imbis na magtampo ka, imbis na sumakit ang loob mo, pag-aralan mo, how can I do better in the next year? Na yung mga pag-aalala mo, tapon mo yan sa Diyos. Mga kapatid, gamitin natin ang natitirang oras natin sa pagninilay, pag-iisip, pagmumuni-muni tungkol sa nakalipas para mapaghandaan mo ang susunod na taon. Second, to prepare better, to end better our year. Note your learnings. Ulitin ko po, note your learnings. Sulat niyo po yung mga natutunan niyo. Remember, what you write, you memorize. Ako po, sinusulat ko lahat ng mga natututunan ko. Pag may ibang pare na nagsasalita, ganda ng sinasabi nila, nandito po lahat sa cellphone. Kahit po mayroong mga bumibisita sa inyo, nagpapa-counseling sa akin, nakikinig po ako na mabuti. Ang dami ko pong natututunan, sinusulat ko po. Kasi ayaw ko pong makalimutan. Naniniwala po ako na ang Diyos ginagamit niyang ibang tao para mangusap sa akin. At natutuwa po ako yung mga iba din sa inyo. Nagte-take down notes pag ako po ay nag-homily. You know, the greatest treasure that you can have in this life is not money, it's not things, it's not your beautiful car, it's not your jewelry, but it is rather wisdom. Ulitin ko po yan. The greatest treasure, remember this, is the wisdom that you can get and receive. Sabi po ng Proverbs, hunt for wisdom like treasure. Search for wisdom like silver. Because when you have wisdom, you have God. Hindi pwedeng mapasayo ang Diyos kung wala kang karunungan, kung wala kang katalinuhan. And when you have God, you are complete. Amen? Alam niyo po, ang sekreto ng mga mayayaman, palaging nagbabasa. Alam niyo po ba yan? Hindi naman po yung dahil mayaman na mayaman sila, marami silang business. Pero pakinggan niyo po, pag ini-interview mga mayayaman, tinatanong sila, what is the secret of your wealth? Palagi nila sinasabi, I read a lot. Kasi para po sa kanila, one good idea is a fortune. Isa lang po, maganda, matuklasan nila na karunungan. Ito po ay ginto. Read, my dear friends. In Jeremiah chapter 30, verse 2, sabi niya, God is saying to the prophet, he should write everything that is spoken to him. Ano yung mga bagay na kailangan mong isulat mahalaga para hindi mo makalimutan? At bago po matapos ang taon na ito, sulat nyo yung mga plano nyo. Alam nyo po, yung pagsusulat ng mga panaginip, dasal yan. And I can attest to that. 2 years ago, nagsulat po ako. Pinagdasal ko po yung kapatid ko na sana po mag-succeed yung business niya. And thank God, binigay po ng Diyos. Nag-ooperate po, ang ganda ng business po niya ngayon. Binalikan ko po kasi naglilinis ako doon sa altar. Pagkakita ko, sinulat ko pala to, Oh Lord, help my sister to have a successful business. 2 years ago, binigay po ng Diyos. Baka yan na lang ang kulang, hinihintay ng Diyos sa iyo. Sulat mo, mga natutunan mo sa nakalipas, isulat mo yung iyong mga pinagdarasal sa paparating na taon. Third and last, dialogue with God. Mga kapatid, magkaiba po ang pagdarasal sa pagninilay. There is a difference between praying and meditating. Ang alam lang natin kasi is prayer, di po ba? Yung nagdarasal.
Pero ano ba yung pagkakaiba ng dalawang yan? Importante po na sa ating buhay espiritual, ginagawa natin ang dalawang yan. Prayer is talking to God, but meditation is allowing God to talk to you. Di ba? Yan yung pagkukulang natin. Palagi tayo, talk. Lord, yung problema ko. Lord, tulong naman. Pero ano po yung pagkukulang natin? Yung pagkatapos natin magsalita, nakinig ka ba kay Lord? Pagkatapos mong magsalita, hayaan mong magsalita ang Diyos sa iyo. That is what dialogue is. That is a conversation. My dear friends, as the year end, talk to God and also listen to Him. Be silent for a while. Kasi po, sa buong taon natin, di ba? Ang ingay, napaka-busy natin. Why be silent? Because God talks to us in silence. Sa kakaunting katahimikan, pasalamat ka sa Diyos sa napakaraming grasya, pagpapala, tinanggap mo sa nakalipas na taon. At hilingin mo muli sa Diyos ang kanyang tulong sa susunod na taon. Kaya po tayo naliligaw minsan kasi puro lang tayo nagsasalita. Meron na nagsasabi sa'yo, huwag ka dyan, sarado dyan, huwag ka dyan, mahuhulog ka dyan, huwag ka dyan, madidisgrasya ka. Pero tigas ng ulo natin eh, di po ba? Kasi wala tayong ibang pinakikinggan kundi sarili natin eh. Ang tawag dyan, pride. Mga kapatid, marami tayong tinanggap na grasya at bendisyon sa Diyos. Hindi ka naman niya pinabayaan. Paano pa kaya kung makikinig ka sa Kanya? Mas aapaw, mas sobra-sobra pa ang iyong tatanggapin galing sa may kapal. My dear friends, dialogue with God. Tell God how grateful you are for the lessons that you have received in the past years. And may this dialogue with God strengthen you once again. May pag-usap ka sa Diyos, makinig ka sa Diyos, at naway yan ang magpalakas sa iyo. Isa lang po ang gusto ng Diyos, na tayo ay makasama niya, na tayo ay mahalin niya. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan ang tatlong paraan na ito para maging mabuti ang pagtatapos ng ating taon. Madali lang naman pong tandaan. Just spell the word end. E-N-D. Letter E, examine the past. Examine yourself. Letter N, note your learnings. Note your dreams. Letter D, dialogue with God. Do not only talk and talk, but also listen. And the best way to end the year. May you have the best ending this year, I pray, so that you may have the greatest and the best beginning next year. Sa inyo pong lahat, God bless po, and a blessed Happy New Year po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ang Diyos para sa maraming biyaya na binuhos niya sa atin, lalong-lalo na ang handog niyang anak si Jesus. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ipairal ang kagalakang hatid ng pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalahan naway ituring ang salita ng Diyos bilang bantayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating banal at huwarang pamumuhay, maihatid natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming mapagmahal,
Nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong buhay. Nawa ay matalikuran namin ang kasalanan at sa pagsalubong namin sa isa pang taon, puspusin mo kami ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mayhain, ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan, at ang aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong masang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Merry Christmas and a blessed Happy New Year po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest sky, keeping and watching on the clouds bright. Silent night, holy but so tender in night.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang mga aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pinapaalala ko po na tayong mga Katoliko, dapat hindi tayo naniniwala sa mga pampaswerte. Bakit? Kasi ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos lang na nagbibigay ng pagpapala at ng bendisyon. Alam ko po na ang dami natin mga tradisyon. Yung iba naglalagay ng bulak o cotton sa bintana para daw maging magaan ang pagpasok ng swerte. Hindi po ba? Yung iba nangungumpleto daw ng mga prutas na bilog para 12 na prutas, 12 months, swerte daw po ang pagpasok sa kanilang pamilya. Yung iba nagsusuot po ng polka dots. Bakit? Para daw yung piso-piso, pera. Sabi ko naman, dapat checkered para salapi. Alam nyo na. Pero sabi ko nga, huwag niyong aasa sa swerte yung inyong tadhana. Meron nga nakapagsabi sa akin na kaibigan ko, Father, pag nakakita ka ng mga black ants, no? Itim na langgam, sa gabi bago ang bagong taon, swerte ka. Nung ginawa ng nanay ko, hinalughog ang buong bahay namin, nahanap yung mga langgam. Pag nakakita ka ng pulang langgam, ay Father, malas yun. Nakakita, pinatay. Wala naman kasalanan yung mga langgam. Pinatay. See? Minsan sa paniniwala natin sa swerte, kung ano-ano yung ating mga ginagawa. Pero ang pinakamagandang paghahanda sa bagong taon, balikan niyo po yung aking aral, and examine your past, examine yourself. Kung ang dami mong bagahe, dala-dala sa puso mo, basura yan. Pinakamagandang paghahanda, linisin niyo po yung bahay niyo. Baka ang dami niyo na ring naipon na basura. Pati mga plastic, mga pinagbalutan. Kung hindi mo na kailangan yan, tapon niyo na. Yung mga damit na hindi niyo nakasya. Kung hindi mo na nasusuot ng isang taon yung damit mo, ibig sabihin, hindi mo na rin susuotin yan sa susunod na taon. Hindi po ba? Pamigay niyo po doon sa mga ibang tao na walang pera makabili ng bagong damit. No? And note down your learnings. Have a review para matuto ka sa susunod na taon. And then, note your plans and your dreams. Yan yung dasal mo. Lagay niyo po sa ilalim ng inyong mga altar. Manalig ka. Nakikinig ang Diyos, nakikita niya ano yung mga kahilingan mo. At kung yan, hindi naman taliwas sa kanyang kagustuhan, pagkakaloob niya, higit pa dun sa iyong hinihingi. And letter D, dialogue with God. Tandaan niyo po, ang Diyos, pinagmumula na lahat ng pagpapala. Hindi ka bibigyan ng pagpapala ng bulak. Hindi ka bibigyan ng pagpapala ng prutas. Yung prutas, masisira lang yan. Hindi ka bibigyan ng bendisyon ng itim na langgam. Kakagating ka niyan. No? Ang Diyos, bumalik po tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang aking pong assignment sa inyo, tingnan niyo po yung inyong bahay. Maglinis po kayo. Sana bagong taon, yan ang maging salamin ng inyong kaisipan at puso. Malinis na bahay, isang malinis na isip, malinis na puso para tanggapin natin muli
ang Diyos sa atin. At pag nasa iyo ang Diyos, wala ka ng kailangan. Amen? Pag nasa iyo ang Diyos, kompleto ka na. Mapupuno ka ng tuwa, ng kapayapaan, ng kalusugan, at iba pang grasya, sobra-sobra. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain, basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus.